Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Iyon po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Ipe maasim-asim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang po maasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Iloko ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto at malinis yung droga sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, whom our party chairman says, walang talo, matalino, mabait, honest. Ang tunay na maisog na oposisyon sa Senado, number 56, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating ginagalang, rinerespeto at hinahangaan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa inyo pong lahat dito sa loob at labas ng bulwagang ito. Sa lahat ng Pilipino na nakasubaybay, marami pong nagla-live ngayong araw. Yung ating mga kasama sa opisina, sa bahay, sa sasakyan, sa trabaho, sa eskwela. Ganon din ho sa mga Pilipinong overseas Filipino workers at migrants saan mapanig ng mundo. Tanggapin po ninyo ang aking pagbati at paggalang ngayong hapon. Ako po ay nagpapasalamat
at ako'y gabilang sa inyong programa ngayong hapon. Salamat kay Pangulong Duterte at ako'y isinama dito sa tinatawag nating Duterte Senatorial Candidates. Tumugon po ako sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon upang labanan at ilunsad ang gera laban sa korupsyon. Ang war on corruption na aking pinamumunuan is not just a campaign slogan. Nalalaman ko kung paano labanan ang korupsyon. Linabanan ko na sila minsan nung ako ay nasa Malacanang at pinagpapatuloy natin ngayon. Nag-file po tayo ng kaso kamakailan. Linabanan natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Saan ka nakakita nagpapasa ng 6.352 trillion pesos panay blanco ang Bicameral Conference Committee report? Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka. Labanan natin ang mga mambubudol. Sabi ni Konsehal Rani Ludovica, labanan ang team. Tutungo tayo mamaya dyan. Alam ho ninyo, tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. Ang tunay at maisog na senador ninyo sa Senado. At bilang senador ninyo, atin pong lalabanan ang korupsyon at sisimulan po natin yan sa pagbabantay taon-taon sa ating national budget. Hindi tayo papayag na pupunuin ng korupsyon ng pork barrel ng akap ng AIX. Babantayan natin taon-taon ang ating national budget nang sa ganon, hindi na magkaroon ito ng 28 blanco at nauwi sa tinatawag nating GAA. Subalit bilang senador ninyo, kailangan ko po ng katulong. Kinakailangan kong makasama. Ipapanukala ko ang pag-amyenda dito sa batas na nagtatag sa Philippine Drug Enforcement Agency.
higit nating palalakasin ang PIDEA. Bibigyan natin itong kapangyarihang magsagawa ng taunang mandatory drug testing sa lahat ng tao sa gobyerno. Mandatory drug testing parehas sa elected at appointed official ng ating pamahalaan. Walang exemption. Sisimulan natin ito sa Malacanang. At para magawa natin yan, kinakailangan ko ang isang matapang na namuno na dati ng laban kontra sa illegal na droga. Ibalik natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Siyempre, kinakailangan din natin ng mga kasamang abogado. Sapagkat laban sa illegal na droga, dapat ang parameters ay all within the Constitution and within the rule of law. Dalhin po rin natin sa Senado ang aking kaibigan, ang aking amigo, si Attorney Senator J.B. Hinlo. Nabanggit din ho kanina na ito'y mabait, subalit matapang din sa totoong buhay. Dalhin din po natin sa Senado, lalaban sa illegal na droga, si Senador Philip Salvador. And last but not the least, tulungan din po natin ang bagong abogado, ang bagong kasal, ang bagong senador, Senator Attorney Jimmy Bondoc. Ito po ang bumubuo ng Duterte senatorial candidates. Tulungan niyo po lahat kami mga kampanya, tulungan niyo po tayo lahat na mapunta sa Senado. Ang issue po natin ngayon ay ang maanumalyang 2025 budget. Subalit pilit nilang linilihis kung kaya't puinersa nilang ipasok itong unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sinasabi kong unconstitutional sapagkat pinangalanan nila itong verified impeachment complaint. Alam ng mga abogado rito, pag sinabi mong verified, dapat ito'y nabasa mo, ito'y base sa iyong personal knowledge, o dili kaya'y base sa authentic documents. Pinagyayabang nila 215 signatories. 215 signatories. Trinabaho nila ng 7 oras. You have to help me do the math. Kung tayo'y magbabasa ng 33 page complaint, kada tao kinakailangan ng 10 minuto. Sa loob ng 1 oras, 6 na tao lamang ang makakapagbasa at makakapag-unawa ng complaint na yan. 6 na tao sa loob ng 1 oras, i-multiply mo ng 7. 42 lamang ang maximum na makakabasa at makakaintindi ng verified impeachment complaint na yan. Saan galing ang 215? Pagbigyan na natin sila, siguro'y matatalino at sadyang henyo sapagkat yung blanco na uwi sa 6.352 trillion pesos budget. Kung makakabas po ay 2 mambabatas kada 10 minuto, meron lamang pong makakapirma at makakaunawa ng 12 sa loob ng 1 oras. And again, you have to help me do the math. 12 times 7 hours, it will only give you what? 84 congressmen na nagbasa, naintindihan, naunawaan, base sa kanilang personal knowledge o di kaya ay authentic public documents. Saan galing ang 215 signatories? Sa ayuda at sa akap at sa pork barrel. Kaya ngayong eleksyon, we should all understand what is at stake for our country this midterm election. Ninanakaw na ang pera nating mga Pilipino. Nagbebenta ng 25 toneladang ginto
Hindi sinasabi kung sinong bumili at magkano ang pagbebenta nito. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo na nakawin pa rin ng Marcos administration? Kaya importante, mahalaga na tayo'y nagkakaintindihan. Let us protect the 32 million Filipinos who legally, constitutionally, lawfully, and democratically elected Vice President Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag nating hayaang nakawin ng iilang elitistang mangbabatas ang pangalawang Pangulo mula kay Inday Sara Duterte. Mahalagang pinag-uusapan natin ito para matulungan ninyo kaming higit at dalhin ninyo ang Duterte senatorial candidate sa Senado at ating poprotektahan hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, hindi lamang ang Office of the Vice President, kung hindi ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na ninanakaw ng ilang elitistang mambabatas. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa inyong mainit na pagtanggap. Sana ho ay matulungan ninyo kung ipangampanya sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, kaskwela, kapitbahay, kaibigan, at sa lahat ng kakilalang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56, Pilipino, abogado, maisog! Maisog number 56, Vic Rodriguez! Diba? Numero 34 sa balota, ang kabaka ng bayan at lambing natin sa Senado, Attorney Raul Lambino! Bakit? May kiss pa talaga, Attorney, ha? May kiss pa talaga, ha? Nagselo si Eric kagad, ano? Salamat, Giselle. Matagal na kami magkaibigan ni Giselle for, di ko na bibilahin kung ilang taon. Magandang hapon po sa ating lahat. Naimbag nga malem kadagiti kapadak nga Ilocano nga pudpudno nga Ilocano. Masantos siyang aram at saray kaluyagan tan kabaduyan at Pangasinan. Maya pagat panapon sa ating mga kabaden. Maray ahapon sa ating mga taga Bicol. Mayong hapon kaninong tanan, no? Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Buenas tardes sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga. Alam po ninyo, itong aking mga kasamang kandidato rito ang pagkasenador, lahat may relasyon po ako sa kanila na nakalipas. Unahin ko na yung pinakabatang kandidato, si Attorney Jimmy Bundok. Bata-bata pa siya noon, kagaling kumanta niyan, kagaling maggitara. So lahat ng kanyang gimmick o kaya'y pinupuntahan ko para panoorin siyang kumanta. Dahil napakagaling talaga, napakatalento. At natutuwa ako ngayon na si Jimmy ay naging abogado at kasama ko siya ngayon bilang isa sa mga kandidato ng Duterte team. PDP Laban. Isunod ko na yung executive secretary natin. Hindi pa siya abogado noon. Si Attorney Vic, kasama ko na yan. Sa law office ko pumupunta yan si Attorney Vic bago siya naging abogado. At isinama ko siya sa politika dahil kinukumbinsi namin noon si Secretary Juan Clavier na senador para tumakbo siyang presidente noong 2004. 2003, payag na sana si Senator Clavier na tatakbong presidente at kasama ko si Vic Rodriguez. Umikot kami dyan sa buong Northern Luzon para ikampanya na yung Juan Clavier for president. Ngayon, abogado na siya. At masasabi ko, tama nga ang sabi nila, yung teacher ay lalampasan ng estudyante. Kasi naging ordinary cabinet member lang ako ni PRRD, pero si Attorney Vic Rodriguez naging primus inter pares executive secretary siya. Si Philip Salvador, katulad ni Jimmy Bundok, ito yung sinasabi naming kandidatong senador na lover.
Yan. Abogado niya ako. Nung tumatakbong vice governor sa Bulacan, pinapadisqualify siya ng kanyang kalaban. So kinuha niya akong abogado, pumunta ako doon sa Bulacan, inargue ko yung kanyang kaso, at nanalo kami. Hindi siya na-disqualify, but eventually dahil sa pakiusap ng mga kaibigan, hindi tinuloy ni Ipe yung pagkandidato niyang vice governor ng Bulacan. Si Senator Bato, pareho kaming pulis. Taka kayo siguro ba naging pulis yan? Si Atty. Lambino, baka lang ang alam niyan. Kasi adopted member ako ng Philippine National Police, PNPA class of 1988. At isa ako sa campaign manager niya noong 2019 nung tumakbo siyang senador. Siyempre si Senator Bato ay champion natin para sa seguridad, katahimikan, etc. Napakagaling na senador. Alam naman natin, hindi siya masyadong madaldal pero pag nagsalita, talagang tagus sa puso yung kanyang sinasabi. Takot yung mga iba sa kanya. At yun ang kailangan natin ibalik muli sa Senado. Si Senator Bongo, at 2014, isa ako sa kasama ni Speaker Pantaleon Alvarez, Bebot Alvarez. Kami ang isa sa mga sol-sol para tumakbo. Si PRRD, ayaw talaga ni PRRD. Pero si Speaker Bebot, siya yung aming leader doon sa tinatawag naming Champs of Rudy Duterte. At si Senator Bongo, siya yung aming conduit doon kay PRRD. Hanggang makumbinsi namin. At si Senator Bongo, nasa ibang bansa ako eh. Tinawagan niya ako noong 2016. Sabi niya, Attorney, gusto ni PRRD maging administrator ka sa isang ahensya. Sabi ko, hindi ata ako nakahandang manilbihan sa gobyerno, masarap na yung buhay ko sa private sector. Pero mahirap tumanggi sa isang Bongo at lalong-lalo na kay Tatay Digong. Kaya ako tinanggap maging member ng cabinet at naging administrator po ako ng Cagayan Economic Zone Authority. Ganun po yung naging relasyon namin ni Senator Bongo. Pinakahuli, si Congressman Rodante Marcoleta. Pareho kami ng advokasya niyan. Pagsusulong reforma ng ating saligang batas. At gusto natin na talagang magkaroon ng pagbabago itong saligang batas na ito. Kasi since 1995, 30 years ago, inumpisahan ko na po yung advokasya na yan. Hanggang nung 2005-2006, ako yung nagsulong ng pagbabago ng saligang batas. Pumunta ako sa Korte Suprema, inargue ko yung kaso ron. Natalo lang ako ng isang boto na bago na sana itong 1987 Constitution nito. Kasi bilang isang abogado, nagtuturo po ako ng political law and remedial law review. At lagi ko sinasabi na itong 1987 Constitution na ito, kung hindi magbabago, ang Pilipinas ay magiging isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Dahil itong 1987 Constitution ay nagbibigay sa mga mayayaman, mga elitista, mga oligarchs na kontrolin nila hindi lamang ng ekonomiya kung hindi pati politika. Sinabi ko noong 1995, itong mga oligarchs ngayon ay financier lamang. Silang nagbibigay ng pera sa mga politiko. Darating ang panahon, sila na mismo ang magiging politiko. At yan na nga ang nangyayari ngayon. Itong mga oligarchs, sila na rin ang politiko ngayon. So ano pa ang magiging kinabukasan ng Pilipino kung hindi natin babaguhin ito? Sinubukan nila na isulong ang pagbabago ng saligang batas lately. Pero nakita ko mali yung sistema. Agrabyado yung taong bayan. Bakit? Ginagamit nila ang perang galing sa Kongreso na tinawag nilang AKAP para magpapirma sila ng mga tao o pang sa ganun maisulong nila ang People's Initiative. Hindi po ako papayag sa ganung sistema. Kasi mali po yun. Hindi tugma. Doon sa prinsipyo ng PDP laban na baguhin ang saligang batas patungo sa federalismo at magkaroon ng isang unicameral parliament na yun ang gusto ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya kasama ko yan si Congressman Rodante Marcoleta sa paglaban, pagreforma ng ating gobyerno. Panghuli si Pastor Apollo Kibuloy. Noong 2010,
Hindi rin po ako makatanggi. Bata pa ako noon. Imagine na 2010, 15 years ago, malakas pa akong pumalo ng golf. Single handicap pa ako sa golf noon. Pinatakbo po akong senador noong 2010. Alam ko, napakahirap. Lalong mahirap. Kasi hindi popular yung nakaupong presidente noon. Negative yung kanyang trust ratings, President GMA. Pero tulad ng binanggit ni Giselle, ako po, isa sa karakter ko, masasabi ko, hindi po ako nang iiwan at ipaglalaban ang aking mga kaibigan. Tumakbo akong senador noon. Ang isa sa tumulong at nagbigay lakas sa akin na magpatuloy si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kahit alam niya pong mahihirapan ako, hindi ako mananalo, inimbita po ako at nagpunta po ako sa QOJC sa Davao. Napunta pa ako sa Tamayong, nakailang beses po akong bumisita. At yung mga instruction sa lahat ng mga media outlets ng SMNI, QOJC sa buong Pilipinas, laging nandoon nakatutok po sa akin. Kaya maraming salamat, Pastor Apollo Kibuloy. So yan po yung relasyon ko sa mga 8 kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May saak nga Ilocano nga kandidato under Team Duterte PDP Laban. Ngamda kayo nga kabagyak, ilyak nga Ilocano. Amoyo no sino tipudpud no nga Ilocano. Dahil may sa nga, dahi ti puso nga nang nakarakder tata. Dahi ta mga ibagbaga nga Ilocano, handang amog saot Ilocano datatahang nga dimmakkel. Di tayan tayo Ilocos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron ding executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund. Magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yon. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marculeta na siya ang malakas at matatag nagdepensa, kitang-kita ko kung paano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila ang impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampa nila yung impeachment. Kaya nung tinawagan po ako ni Executive Secretary Miguel Dea, nasa abroad na naman ako. Ayan si Astra Naik, si Attorney Aimee, yung mga kasama ko sa PDP Laban. Alam nila wala sa plano ko po na tumakbo sa pagkasenador. Pero alam naman po natin na isasampa yung impeachment case laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni Attorney Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP Laban, ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016 at tumulong kay VP Sara Duterte noong 2022 election at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang number 1 ng 2022 election, may pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Dito natin maipapakita yung tunay na lakas ng partido PDP Laban, lakas
ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla. Mga kababayan, sabi ni Giselle kanina, kabaka ng mamamayang Pilipino. Ano ba ang ginagawa ko ngayon bilang isang abogado? Medyo semi-retired na po ako sa law practice. Pinobaya ko na po sa aking mga anak na mga abogada na at mga manugang na abogado. Ang ginagawa po ngayon ay isa po akong magsasaka. Nag-aalaga po ako ng mga baka. Alam po yan ni Kaipe Salvador. Alam po niya yan. At nagtatanim ng mga palay, mais, gulay, kung ano-ano. Mahigit 100 pamilya sa Pangasinan ang tinutulungan namin magkaroon ng hanap buhay sa pagsasaka. Tinuturuan namin sila ng tama. Dahil sa tingin ko, ang food security ang pinaka-importante sa lahat ng tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan kung ikaw ay gutom. Hindi ka magkakaroon ng magandang edukasyon, makakapag-aral kung ikaw ay gutom. Hindi ka rin magiging masaya kung ikaw ay gutom. Pero ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, malawak ang kagutuman. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Ang nagsasabi yung survey ng SWS, nakaranas ng mahigit 63% ng Pilipino na sila ay nagugutom. At tumaas yung poverty index natin to more than 70%. Imagine that sa panahon lamang ng 2 taon pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte. At sa hirap na dinanas natin ng pandemic, bakit biglang sumalya at sumipa pataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan? Naniniwala ko ng dahil sa korupsyon. Sabi ni Attorney Jevie Hinlo. Ano ang mga korupsyon na nangyayari? Bakit mataas ang bilihin? Dahil yung mga produkto sa kanayunan hindi makakarating sa syudad o kaya sa merkado. Dahil sira-sira yung mga daan, sira-sira yung mga tulay, nabubulok yung mga pagkain doon sa mga bulubundukin o sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng probinsya. Bakit? Dahil sa korupsyon, hindi nila napagawa ng tama yung mga kalsada at mga tulay. Dahil din sa korupsyon, kaya maraming mga tao ang hindi na kayang bumili ng kanilang kagamitan. Ano ang inflation ngayon? Nasa about 5%, 6%. Tataas pa yan. Yung inflation na yan. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang magugutom at maghihirap. Kaya, ito na lamang po ang pag-asa ng Pilipino sa eleksyon na ito, na ang mga magiging susunod na senador ay meron silang pusong magserbisyo ng totoo. Sabi ni Atty. Vic kanina, sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka, tapos tumakbo na kaming senador. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Hindi katulad nila, marami silang pera, bilyon na yung kanilang ginagastos sa political advertisements, sa TV, sa radio, sa newspaper, sa naglalakihang mga billboard, LED. LED. Iyon po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po, inutusan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Ipe, maasim-asim ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang pumaasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? Dahil sukang Ilocos ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso, at malinis ang mga piking ginto, at malinis yung droga sa Pilipinas.
Di ba masarap sabihin, tumatawa si Mayor Mike Rama, yung aking boss, at si Manong Sid La Peña. Nakita ko rito, kababayan ko yan sa Pangasinan, Manong Sid. At syempre, bago ako magtapos, may mga grupo po akong nais batiin. Maliban sa lahat ng mga party list groups na nandito, nabati ko na po si Speaker Bebot Alvarez. Batiin ko rin po yung aking mga kapatid sa Philippine Eagles. Maraming Eagles sa inyo. Mabuhay po kayo. Yung aking mga kapatid sa aking fraternity na Alpha Phi Omega na pinamumunan ni Secretary Mamao at si Secretary Bebot Bello at saka si Astronite at saka lahat ng mga nandiyan. Mga 20 yung kumamay ng kaliwa sa akin. Sabi, bakit mo kinakamayan ng kaliwa yan? Di ba, komunista lang kumakawa ng gano'n? Hindi, dahil yun po yung pagkamayan. At saka yung PDP Laban, originally, kaliwa. At syempre, yung mga Ilocano at Pangasinan na talagang nagbiyahe sila galing ng Ilocos, Isabela, Cagayan, at iba-ibang lugar na nandito. Itaas nga ninyo yung kamay, mga Ilocanong katulad ko. Dagiti kapadak namang mga antibugong kanrabong. Anyakit din ay na nagtangken, day tadilayon niya. Anawat, sudila. Yan ang tunay na Ilocano. No? Hindi yung sasabihin nila na ang Ilocano ay sila lang. Mas marami kami ngayon sa Ilocos. Gising na po kami sa katotohanan. Dahil marami sila, ang dami. At siyempre yung grupo ng mga veterano. Malapit sa amin ni Senator Bato at ni Senator Bongo ang mga veterano, ang mga militar. Kaming dalawa ni Senator Bongo ay adopted classmate ng Class 92 ng Philippine Military Academy. Kaya pagkatapos po nito, aakyat na po ako sa Baguio at magkikiusap sa aking mga kaibigan ng mga sundalo na graduate ng Philippine Military Academy. Pero meron po silang hinihingi sa akin. Sabi nila, Mr. Bok, pag nanalo kang senador, kayo ni Senator Bato, Senator Bongo, sana maisulong nyo yung batas na magpapalakas sa aming mga veterano. At dahil po dyan, isa sa batas na aking pinag-aaralan at idudulog sa Senado, kung ako man ay pala rin magiging principal author ako, kung hindi man siguradong mananalo si Senator Bato at saka si Senator Bongo, ang pagtatatag ng Department of Veterans Affairs. Kasi hindi naasikaso yung mga veterano. Ang mga veterano ay nasa under lamang po ng PIBAW, isang opisina lamang po yan ng Department of National Defense. Pero mga veterano, hindi lamang po yung mga lumaban sa gera. Kasama na rin po yung mga membro ng pamilya nila at yung mga naulila. At marami po tayong dapat na gawin para matulungan ang mga veterano, mga pamilya nila. Isa sa mga advokasya ni Senator Bongo ay Malasakit Center, Health Center, pagtatayo ng mga specialized regional hospital. Maigi siguro, dagdagan natin, Senator Bongo, nag-iisa lamang yung Veterans Memorial Hospital dito sa Quezon City. So yung mga taga Mindanao, taga Cagayan, taga Bisaya, na mga veterano, matatanda na, walang specialized hospital na mag-asikaso sa mga matanda, kailangan pa ba nilang pumunta ng Quezon City? Ang gusto natin, magkaroon ng regional hospital exclusive for the veterans and the elderly in all regions of the country. And that can be done only with the help of people who really love the military, the servicemen, the uniformed services, and their beneficiaries. Senator Bongo, Senator Bato, the whole PDP Laban members, isama nyo na rin po ang inyong kabaka, Attorney Raul Labino. Isa lamang po yung pangako ko sa inyo. Maninilbihan po tayo na tapat sa Diyos, tapat sa bayan, tapat sa mamamayan, tapat sa tao, tapat sa ating pamilya. Dahil dito, wala pa akong campaign manager. Nadaanan ko yung aking idolo. Matagal na, katulad ni Eric. Idolo din niya yon. Si Ma'am Vivian Velez. Pwede ba, Ma'am Vivian, ikaw yung aking magiging campaign manager? Yan, muna siya. Yan, Ayan, mga kabaka, mga Pilipino. Kanina, tinanong ko si Attorney Bundok, kumanta ka na ba? Hindi pa eh. Tinanong ko si Senator Bato,
Sabi ko, partner, kumanta ka na ba? Kasi Senator Bato, ang galing kumanta niya. Narinig niyo bang kumanta yan? Senator Bato? Oh. Pero mamaya,